Paano kung sabihin ko sa'yo na yung pinakamabilis na paraan para patayin yung mission mo o kaya i-burnout ang buong team mo ay hindi yung kawalan ng opportunity, kundi yung pagkakaroon ng sobrang daming magagandang opportunity. Nakakagulat 'yan, 'di ba? Kasi ang default mindset natin lahat lalo na kapag driven tayo is more is better. Parang kung may bukas na pinto, kailangan nating pasukin agad. Exactly. Kaya sa malalim ang pagtatalakay or deep dive natin ngayon, hihimayin natin yung isang napakayamang source, Yeah. yung kabanatang Choosing What Matters Most. At yung buong premise niyan, babangga talaga sa nakasanayan natin eh. Totoo yan, lalo na para sa iyo na nakikinig, na alam mo yun, laging uhaw sa kaalaman at laging gustong tumulong. Kasi the premise is this, sa anumang misyon o organisasyon, dumarating yung isang mapanganib na point kung saan yung pagiging busy natin ay napagkakamalang paglago. Okay, himayin natin ito. At yung illusion na iyon yung talagang nagpapabagsak sa marami eh. Kasi kapag puno yung kalendaryo mo tapos pagod na pagod ka sa gabi, pakiramdam mo ang dami-dami mong na-achieve, di ba? Oo, feeling mo ang laki ng ambag mo sa mundo. Right. Pero ipinapakita dito sa source natin na yung pagpili kung ano ang mahalaga ay hindi lang siya simpleng time management. Isa itong napakalalim na issue ng stewardship o yung wastong pamamahala. Ipinapakita dito yung difference ng preference o yung pansariling gusto lang natin laban sa discernment. Paki-explain nga yan kasi parang ang daling ipagkamali nung dalawang yan. So yung preference nakatingin yan sa loob. Parang ano ang komportable para sa akin o saan ba ako sanay. Pero yung discernment, yung araw-araw na pag-unawa sa layunin ng Diyos, nakatingin yan sa labas at paitaas. Ah, I see. Ang tinatanong ng discernment ay ano ba talaga ang tiyak na ipinapagawa sa akin ngayon? Hindi kung ano ang pwede kong gawin, kundi kung ano ang dapat kong gawin. Ang laki ng shift na yon, grabe. At kapag hindi malinaw yan, doon pumapasok yung panganib ng mabubuting intensyon. Kapag puro good intentions lang pero walang direksyon. Oo, diyan na nangyayari yung busyness versus fruitfulness. Kaya tingnan natin yung halimbawa nung dalawang magkaibang simbahan sa iisang syudad. Isipin mo yung unang simbahan, sila yung yes church eh. Bawat bagong project, bawat hiling ng komunidad, oo lang sila. Ng oo. Siyempre, sa labas ang ganda tingnan, di ba? Ang active nila. Oo, ang sipag, pero ang nangyari after a few years, na-burn out yung mga tao nila, tapos nawalan sila ng focus. Kasi nagkaroon ng diffusion o yung pagkalat na walang saysay. Para itong nasa isang napakalaking all-you-can-eat buffet, di ba? Dahil lang nakahain ang lahat ng masasarap na pagkain, hindi ibig sabihin ay dapat mong kainin lahat. Kasi kung kakainin mo lahat, sasakit ang tiyan mo at hindi mo ma-enjoy yung pinakamasarap na putahe. Oo, tsaka magsasayang ka lang din ng pagkain. What's fascinating here is how the second church handled it. Pareho silang may malasakit sa syudad, pero yung ikalawang simbahan ay matapang na pumili. Tumanggi sila sa napakaraming magagandang oportunidad para lang maprotektahan yung mismang misyon nila. Hindi sila kasing ingay, pero nag-iwan sila ng mas pangmatagalang epekto. Pero teka lang, magbibigay ako ng pushback dito. Kasi bilang mga taong gustong makatulong, hindi ba't ang pagtanggi sa isang nangangailangan ay nangangahulugan na kulang tayo sa pagmamahal o compassion? Ang nakakamangha rito ay sinasagot yan ng direkta sa material natin. Ipinapaliwanag niya na ang pagmamahal na walang prioridad ay nagiging useless na pagkalat. Wow. Ang pagtanggi ay hindi kakulangan sa pagmamahal, kundi patunay ng mas malalim at mas matalinong pagmamahal. Look at the example of Jesus sa Mark chapter 1. Nasa Capernaum siya, nagpapagaling ng mga tao, pero nung hinahanap siya ng marami para pagalingin pa sila, umalis siya. Oo nga no, iniwan niya yung crowd. Exactly. Pinili niyang umalis para mangaral sa ibang bayan dahil iyon ang tunay na tawag sa kanya. Hindi siya nagpadala sa dikta ng popularidad o pangangailangan ng nakararami. Grabe. He prioritized alignment over activity na magdadala sa atin sa isang napakalaking bitag, lalo na para sa mga naghahanap ng impact. Kung hindi natin pwedeng gawin lahat,
paano natin malalaman kung alin ang para sa atin? Dito na papasok yung panganib ng panggagaya. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi 'di ba, ilang beses mo na bang ginaya ang diskarte ng ibang tao sa trabaho o negosyo mo, tapos napagod ka lang dahil hindi naman yun ang natural mong galing? Totoo yan. Tinalakay dito yung theology of place o yung teolohiya ng lokasyon at gifting. Binigyan tayo ng halimbawa sa source kung saan yung isang maliit na simbahan sa probinsya ay pinilit gayahin yung modelo ng isang malaking urban justice network. At anong nangyari dyan? Disaster, 'di ba? Oo, ang resulta ay matinding pagod. Kasi hindi akma yung istruktura at kultura. Madalas nating ipagkamali yung scale o laki sa significance. Oo, akala natin pag malaki, mas mahalaga. Right. Ipinaliwanag na ang limitasyon ay hindi laging kakulangan. Madalas ito ang hugis ng tunay na pagsunod. Ang maliliit na organisasyon, dapat yakapin nila yung kalamangan nila, yung malalim na relasyon at personal na connection, imbes na ipagpilitan ang mga malalaking kaganapan na walang malalim na pormasyon. Makes sense. So, kailangan natin ng konkretong sistema o filter sa paggawa ng desisyon. At nagbigay ang source natin ng 5-question framework for strategic choice. 5 tanong na dapat mong itanong bago tumanggap ng opportunity. Number 1 is alignment. Nakaayon ba ito sa ating tawag? This is the ultimate gatekeeper kasi hindi lahat ng good thing ay our thing. Ang ganda nung hindi lahat ng good thing ay our thing. Then question number 2 is urgency. Napapanahon ba ito? Kasi we have to recognize the difference between totoong apurahan sa maingay lang. Oo. Tsaka ang tamang timing ay bahagi ng pagsunod. Question number 3 is fruitfulness. Magbubunga ba ito? At dito ibinagsak yung distinction ng activity versus transformation. We know the story of Mary and Martha from Luke 10. Si Martha, abalang-abala sa gawain, tapos si Mary, nakaupo lang at nakikinig. At madalas, iniisip natin si Martha yung may ambag talaga sa operations. Pero pinili ni Mary yung mas mahalagang bagay kaysa sa pagiging abala. Kasi ang aktibidad ay hindi katumbas ng transformasyon. Tapos, ito, question 4 is feasibility. Kaya ba nating itong panindigan? Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito pagdating sa pananampalataya? Kapag sinilip mo ang budget o tiningnan mo kung may sapat na tao, hindi yon kawalan ng pananampalataya. Right. Tamang pagpapahalaga yon o stewardship. Totoo yan. Which brings us to the 5th question, long-term value. Nagpapalakas ba ito ng kapasidad para sa hinaharap? Tumutagal ba ito o isa lamang emotional na cycle ng hype at pagbagsak? Ginamit dito yung halimbawa mula sa Acts 6 nang magkaroon ng issue sa pamamahagi ng pagkain sa mga byuda, hindi ito inako ng mga apostol. Hindi dahil masama, kundi kailangan nalang protektahan yung pangunahing tawag nila na manalangin at mangaral. Nag-delegate sila. Exactly. Ipapaliwanag natin na yung paggawa ng desisyon gamit ang mga criteria na ito ang nagliligtas sa atin sa reactive decision-making. Kaya lang, paano kapag nasagot na natin yung 5 whys? Tapos na-realize natin na may mga bagay pala tayong dapat bitawan? Paano natin haharapin yung sakit ng pag-alis sa mga nakasanayan na? Diyan papasok yung konsepto ng pruning o yung pagpuputol. Ang pagpuputol kasi ay hindi paninira. Ito ay sinadyang pag-alis para sa mas malagong buhay. Dapat daw ilimit lang sa 3 hanggang 5 ang pinakamahalagang prioridad. Wait lang, 3 hanggang 5 lang. Oo, 3 hanggang 5. At dapat merong isa lang na malinaw at nasusukat na layunin kada prioridad. Halimbawa, hindi lang kung ilang taong dumalo, kundi ilang tao ang tunay na nahubog. Isipin mo ang kalendaryo mo habang nakikinig ka. Kung lahat ng nakasulat dyan ay high priority, ibig sabihin walang totoong priority. Ang paglalagay ng isang malinaw na goal ay parang paglalagay ng magnifying glass sa ilalim ng araw. Kapag tinutok mo yung liwanag sa isang punto, makakagawa ka ng apoy. Kapag nakakalat, mainit lang pero walang epekto.
Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kapag pinili yung iilang bagay na bubuo yung mga leader, hindi lang sila nagagamit, lumalalim yung commitment ng mga volunteers at nagkakaroon ng tunay na direksyon ang mga pasilidad at pondo. So to summarize it all, ang pagpili ng pinakamahalaga ay isang uri ng pagsamba at pagsunod. Ang pagiging epektibo ay hindi nasusukat sa dami ng ginagawa, kundi sa katapatan sa kung ano talaga ang nakaatas sa'yo. Alin sa mga ginagawa mo ngayon ang umuubos ng iyong oras at atensyon pero hindi naman nagbubunga? At ano ang lalakas sa buhay mo kung bibitawan mo ito? Oo, kailangan ng tapang para dyan. Paano kung ang tunay mong legasiya o pamana sa mundong ito ay hindi masusukat sa dambuhalang listahan ng mga bagay na itinayo mo at dinaluhan mo? Paano kung ang legacy mo ay masusukat doon sa bakanteng espasyo? Yung sinadya mong kalawakan sa kalendaryo at isip mo na ipinagtanggol mo ng buong tapang upang kapag kailangan ka ng mga taong pinakamahalaga sa'yo, ay mayroon ka pang natitirang sarili na maibigay. Isang napakagandang paalala niyan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Patuloy tayong maging mausisa at matapang sa pagbabawas ng ingay sa ating buhay upang marinig ang tunay na mahalaga. Hanggang sa muli.